Kinben Book 5, Chapter 133. Nasa labas nga ng arko ng press ang sentro ng Naga City na si Dennis Borja. Naging dahilan tuloy ito upang si Magbuo ay iwanan ng painted area na nagbigay naman ng bukas na depensa ng Calapan City sa lugar na iyon. Ginamit nga rin ni Borja ang kanyang tangkad at sapagkat ni Jorvan Cervantes sa depensa ng mga nakaasul, ay siya namang pagbato rito ng kanyang sentro ng bola. Sinambot nga ito ni Cervantes at sa pagharang sa kanya ni Cimeron ay siya namang pagbigla niya ng hinto at pag-abante ng bilisan. Naiwasan nga niya ang kalabang iyon na ikinatyer ng malakas ng mga taga-Naga dahil isang crossover ang nagawa ni Spicy J sa katapat nito. Si Baron nga ay napakuyom na lang dahil sa bilis ni Cervantes. Hindi raw niya ito mahuli at sa paglingon niya para habulin ito ay siya namang pagbangga niya sa isang kakampi nito na si Ray Borja, ang kapatid ng sentro na si Dennis Borja, ang 6'9" na power forward ng Naga City. Dumating na nga si Jorvan Cervantes sa basket at sa pagtalo niya para sa pagpuntos ay siya namang paglitaw ni Maki Romero na alam niyang hindi basta-bastang player. Iniiwas nga niya ang hawak niyang bola at dito na nga niya ginawa ang isang reverse layup. Sa paglampas nga niya sa ilalim ng basket ay siya naman pagtira niya sa bola habang nakatalikod ang katawan dito. Malupit nga talaga ang isang ito, sabi nga ni Maki sa sarili, at sa pag-atras ng bola ay siya naman pagpigil ng isa pang player ng Calapan na si Ibanez. Ang mga napatayong manonood ay napaseryoso dahil sa pangyayaring iyon. Maging ang mga players ng Naga City ay nabigla sa block na iyon ng kalaban kay Jorvan na hindi raw mahuli ng mga ito kanina ang unang quarter. Nahuli ko rin ang tira mo. Bulalas nga ni Ibanez na mabilis na iniiwas ang bola mula kay Cervantes. Ipinasa agad niya ang bola kay Romero na mabilis at tumakbo papunta sa kanilang side. Hinabol naman ito ng point guard ng Naga City na si Rio Cesar, kaso napaseryoso ito nang hindi niya ito naabutan. Ang bilis ng Romero na ito, sabi nga niya sa sarili. Si Coach Espinosa nga ay sinigawan ng kanyang mga players para bumaba agad sa depensa. Si Cervantes at Galios, small forward, ay mabilis na hinabol si Romero na hindi na lumingon pa at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay buong lakas siyang tumalon na sinabayan naman ng dalawang players na nasa kanyang likuran. Idinakdak nga ni Romero ang bola sa ring na ikinatahimik ng crowd dahil ang ganda ng nangyaring iyon dahil nasa likuran din ito ang dalawang players ng Naga na tila na posterized sa nangyaring iyon. Ang Calapan City nga ang unang pumunto sa simula ng ikalawang quarter ng kanilang exhibition game sa Naga City. Ito ay matapos silang tambakan ng hot shots sa unang quarter sa score na 15-36. Bagamat dominado ng Naga City ang game sa unang 10 minuto at malakas din ang kantsaw ng mga manonood sa kanila, ay nagawa ngang ibalik ni Maki Romero at Carlo Ibanez ang kumpiyansa ng kanilang mga kasama ng isang 5-0 run ang ginawa ng dalawa sa huling segundo ng unang quarter. Napangiti na nga lang si Romero nang lampasan si Cervantes at Galios. Kabahan na kayo, hindi pa tapos ang game. Seryoso ngang winika ni Maki Romero na agad na inapiran si Carlo Ibanez na napangiti na lang din nang mapatingin sa dalawang players ng kalaban nilang team. Ganado si Maki Romero. Mukhang hindi basta-basta mananalo ang team ninyo, Dennis, sa mga taga-Calapan. Nakangiting wika naman ng isang lalaking nasa audience area ng venue. Nakikita nga na nakasuot ito ng black and silver shirt na may marka ng isang bulkan. Nakasulat nga rin dito ang mga salitang Albay Volcanoes. Sa likuran nga ng suot nito ay makikita nga ang numero na 9 at ang apelyidong Ligaspi. Nakaramdam ng mahinang kabog si Jorvan Cervantes sa winikang iyon ni Maki Romero at bigla rin niyang naalala ang kwento sa kanya ng isang kakilala niyang player dito sa Bicol tungkol dito. Nag-iingat ka kay Maki Romero. Kapag ginanahan niyan ay baka mabaliktad niya ang laban. Bumubuhat iyan ng team. Natapos nga ang exhibition game na iyon ng Calapan City Blue Phoenix at Naga City Hotshots na dikit ang naging score na talaga namang nagbigay ng kaba sa lahat ng mga manonood na taga roon. Nagtagumpay kasi ang Calapan City sa pag-comeback nang wala nang makapigil kay Maki Romero na sinabayan pa ni Carlo Ibanez. Ang dalawang ito ang nagbuhat ng opensa ng team nila at silang dalawa rin ang nagpatahimik sa buong crowd sa mga clutch plays nila. Ngunit sa huling segundo nga ng laro ay dito na nga tinapos ni Jorvan Cervantes ang pag-asang manalo ang Calapan City sa baluarte nila.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla siyang napangiti ng bantayan siya ni Romero sa dying seconds ng laban. Marami pa talagang mas magaling sa akin at ito ang dahilan kaya mas lalo pa akong mag-i-improve. Para sa nanay ko, magiging pinakamagaling akong basketball player ng bansa. Si Maki nga ay nabigla na lang nang isang biglahang step back ang pinakawalan ni Cervantes sa kanyang harapan. Nagawa naman niya itong sabayan ngunit nang makita niya ang mga mata ng batang ito ay isang player din ang nakita niya rito nang hindi inaasahan. Si Ricky Mendez. Tumunog ang buzzer at kasabay noon ay ang pagtatapos ng laban na sinundan ng paghalit sa basket ng bola na ikinadagundong ng buong Jesse Robredo Coliseum. Si Jorvan Cervantes nga ay napaupo pa sa sahig at pinagmasdan naman siya ng humihingal at pawisang si Maki Romero. Napakuyom nga si Jorvan ng kamao at napasigaw ng may tuwa sa kanyang mga mata. Si Maki nga ay marahang napangiti na lang din at inilahad ang kanyang isang kamay para lalayan itong tumayo. Si Cervantes naman ay napaseryoso dahil doon. Tinanggap nga niya ang palad ng kalaban at hinila siya nito at tinapik sa puwetan matapos makatayo. Ang lupit ng jump shot mo. Mabuti na lang at hindi ito isang official game. Sabi na nga lang ni Maki na ikinaseryoso naman ni Jorvan. Sigurado akong matutuwa ang isang iyon kapag nagkaharap kayo. Kaso, hindi na kami matatalo sa pagkakataong iyon. Sabi pa nga ni Maki Romero at si Cervantes ay biglang naisip na si Ricky Mendez ang tinutukoy nito. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Jorvan Cervantes at napagtantong kulang nga pala ang kalaban nila. Wala nga rito ang player na gusto sana niyang makaharap at ang talon ng Calapan City na isa lang ang lamang nila ay tila nagmistulang isang malaking statement para sa kanya at ganoon din sa coach niyang si RJ Espinosa. Isa lang ang lamang namin at wala pa ang kanilang ace player na si Mendez. Ito na ba ang sinasabi mo ay saya noon na ang Oriental Mindoro ay makikilala dahil sa mga magagaling na homegrown players doon? Nasabi na nga lang ni Coach Espinosa sa kanyang sarili at napatingin siya sa kabilang bench. Nanalo ang team ng Naga City. Pero para kay Coach RJ Espinosa at sa ace player niyang si Jorvan Cervantes ay parang may kulang. Isa silang team sa Maharlika League at ang Calapan City ay papasok pa lamang dito sa sunod na season. Parang may kung anong bagay nga ang bumagabag sa isip nila na nagsasabing kailangan pa nilang mag-improve dahil kung hindi ay baka matalo na sila ng team na ito sa darating na ligang iyon. Partida, wala pa si Ricky Mendez sa lineup nila. Nasabi na nga lang ni King Gay Legaspi, ang 6'9 na power forward at ace player ng Albay team. Napatingin pa nga siya kay Maki Romero at nakaramdam nga siya ng tuwa dahil sa wakas magkikita na sila nito sa bigger league sa sunod na season ng Maharlika. Isang malaking bagay talaga magandang chemistry ng team na ito at ang tiwala sa isa't isa na alam kong nakuha nila sa batang iyon. Isang bagay na wala sa textbooks. Magandang result ang game na ito para sa team ko. Nasabi pa nga ni Coach ay saya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga players na nagpunta sa bench ng Naga City para magpasalamat. Naglakad na nga rin siya papunta roon at medyo yayabangin daw niya si RJ Espinosa dahil isa lang ang lamang ng mga ito sa kulang niyang team.